Hanggang isang gabi habang ako ay natutulog at nagpapahinga na, may babaeng pumasok sa kwarto ko. Naalimpungatan ako at nagising bigla. Hindi ko siya kilala pero nang lumapit siya sa akin ay hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Si Sister Carmi na hindi na nakasuot ng belo. Kaswal na damit ang suot niya. Lumitaw lalo ang tunay na kagandahang pisikal niya. Natulala ako. Panaginip lamang ang lahat, salita ko. Pero bigla niyang idinampi ang kanyang mga labi sa akin. Dama ko ang init ni Sister. Tunay at hindi panaginip ang lahat. Nang gabing yon ay nagsalo kaming dalawa sa init ng pagmamahal. Magdamag. Matagal na rin akong nagtrabaho sa Saudi, Kuya Roms. Halos 6 na taon akong nagpabalik-balik doon. Sa isang construction company ako na masukan doon. Edad 23 lamang ako noon nang ako ay umalis ng Pilipinas para magtrabaho. Meron na akong kinakasama noon at mayroon na kaming isang anak na lalaki. Dahil nga sa hirap ng buhay at sa kagustuhan kong mabigyan sila ng magandang kinabukasan ay nagpasya akong mag-apply ng trabaho sa Saudi, kuya. Pinalad naman ako matanggap at makaalis. Nangako ako kay Jasmine na pakakasalan ko siya kapag makaipon ako sa pagbalik ko. Nasa 1 taong gulang pa lamang ang anak namin noon. Naging maayos naman ang kalagayan ko sa Saudi, kuya. Nakapagpadala naman ako ng pera kada 1 buwan sa aking mag-ina. At naging maayos naman ang lahat. Kahit mga magulang ko at mga kapatid ay pinapadalhan ko rin ng pera. Ako lang din kasi ang inaasahan nila. Pero hindi ko naman akalain na ang pagtulong ko sa mga kamag-anak ko ay siya palang maging dahilan ng pagtatalo namin ni Jasmine. Dahil hindi na ako nakapag-ipon ng pera, lahat ay sa kanila na napunta. Lumipas pa ang ilang taon ay napapansin ko malaking pagbabago ni Jasmine. Nakauwi naman ako para magbakasyon pero parang hindi masaya ang asawa ko. Kapag kinakausap ko naman siya, ang lagi niyang dahilan ay ang mga kamag-anak ko na sa akin pa umaasa. Maraming mga bagay ang hindi namin napagkakasunduan ni Jasmine. Nagpatuloy pa rin ako sa pagtrabaho sa Saudi. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na may ibang ginagawang kalokohan ng asawa ko. Meron daw ibang lalaking kinalolokohan si Jasmine. Noong una, hindi ako naniwala. Pero dahil halos lahat na nga ng tao sa barangay namin ay nagsasabi na, kaya dito na ako nagsimulang maniwala sa kanila. Sinadya kong umuwi ng Pilipinas nang walang nakakaalam. Sinadya ko para mahuli ko si Jasmine na may ginagawang hindi maganda. Gabi na ako nakarating sa bahay namin. Walang nakakaalam na ako ay dumating na. Nadatnan ko nga si Jasmine na may kasamang lalaki sa higaan namin. Halos sumabog ang mundo ko nang matuklasan ko ang lihim ni Jasmine. Humingi ng tawad sa akin si Jasmine pero hindi ko na siya tinanggap. Tuluyan na kaming naghiwalay dalawa. Magmula noon ay nagdesisyon na akong hindi na babalik ng Saudi. Napakasakit na nangyari sa akin, Kuya Roms. Sobra akong nalungkot sa nangyari. Nadepress ako at hindi na ako nagtrabaho ng ilang taon. Kinupkop ako ng nanay ko, sa kanya ako tumira. Hanggang sa tulong ng kumpare ko na si paring Andres at ilang mga kaibigan ko, unti-unti akong nakabangon. Isinama nila ako sa kanilang mga gawain. Isang kontraktor ang kumpare ko, gumagawa siya ng bahay at nagkukumpuni ng kung ano-ano.
At dahil nga may karanasan naman ako sa ganitong uri ng trabaho ay regular na akong isinasama ni paring Andres sa mga kinukontrata niyang mga gawa. Kahit papaano kumikita na rin ako pansuporta sa anak ko. Si Jasmine kasi may asawa ng iba at nasa akin ang nag-iisa kong anak na lalaki. Isang umaga araw ng Sabado, kinatok ako ni paring Andres sa bahay. Ihanda ko raw ang mga gamit ko dahil isasama niya ako sa bago niyang project. Kaming dalawa lamang daw muna. Kasi maliit lang naman ang kontrata niya. Mag-aayos lamang ng mga sirang tile sa isang kumbento na hindi naman kalayuan mula sa lugar namin. Kaagad nga akong naghanda para makalakad na kami at naghihintay na si paring Andres. Excited ako ng araw na yon. Ngayon lamang ako makakapasok sa kumbento. Maaga kaming nakarating ni paring Andres sa kumbento at pagpasok nga namin ay may isang madre ang sumalubong sa amin. Medyo may edad na rin siya. Siguro sa yung pinakamataas sa kumbento. Siya ang namamahala. Malaki at malawak ang lugar. Itinuro na lamang sa amin ni Mother Martina ang lugar kung saan kami mag-aayos. Naglakad na kami bitbit ang aming mga gamit. Medyo mahaba din ang gagawin namin, baka hindi namin kayanin ng isang araw lang. Aabot to sa palagay ko ng 2 araw. Kaagad na nga kaming nagsimula ni paring Andres. Pinilang muna namin ang mga ilang tiles ang papalitan namin. Marami-rami din. Binakbak ko na ang mga sirang tiles. Matapos ang 4 na oras na paggawa ay nagpahinga na muna kami. Nakalahati na namin ni pare ang pagtanggal sa mga nasirang tiles. Matapos namin itong pagbakbak pero kinabukasan na namin maikabit ang bago. Habang nagpapahinga kami ni paring Andres ay may magandang madre naman ang lumapit sa amin. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang makita ko siya. Lalo pa at nakangiti ito sa amin. Maya-maya ay nagsalita na siya, nakatulala ako sa kanya. Nakiusap siya na kung pwede ba daw naming ayusin muna ang nasirang gripo sa pantry nila. Nag-iisip pa si paring Andres kasi hindi naman kasama sa kontrata namin ang paggawa ng gripo. Ako na ang sumagot na ako na ang gagawa. Linya ko naman ang paggawa ng sirang gripo kahit noong nasa Saudi ako, may extra ako para gumawa. Natuwa naman si sister na nagpakilalang si Sister Carmi. Nagpaalam na muna ako kay paring Andres. Mukhang saglit lang naman to. Naglakad na kami ni sister, masayahin siya. Kaya nag-enjoy naman akong kausap siya. Kaagad nga ay narating namin ang pantry at sabay itinuro na niya ang sirang gripo. May papalitang pyesa. Nakabili na rin sila at wala silang gamit para maikabit. Naayos at natapos ko naman ang gripo. Tuwang-tuwa naman si Sister Carmi. Nagpasalamat siya sa akin at kumuha siya ng ulam at kanin para sa amin ni paring Andres. Sabi pa niya, ang bait ko daw. Bumalik na ako para makakain na kami ni paring Andres. Iniwan ko na muna si sister dahil abala din siya sa mga gawain. Mag-aalas 5 na ng hapon nang matapos kami ni paring Andres. Habang nagliligpit kami ng gamit ay iniisip ko si Sister Carmi. Para bang nagstay ang itsura niya sa isip ko. Gusto ko siyang makita bago man lamang kami makauwi. Pero wala na siya at mukhang hindi na siya nakalabas sa dami siguro ng mga gawain niya. Napansin pala ni paring Andres ang galaw ko kanina. Kaya pinagsabihan niya ako. Pare, nagnanasa ka sa madre, kasalanan yan. Saka madre na yung tao, hindi na pwede yon. Salita sa akin ni paring Andres. Hindi naman siguro masama kung humahanga ako pre. Maganda kasi talaga eh. Sagot ko.
Umalis na kami ni pare. Hindi ko na nakita si Sister Carmi. Nang nasa gate na nga kami ay lumingon muna ako at nakita kong nakatingin sa amin si Sister Carmi. Nakangiti, kumaway ako sa kanya para magpaalam. Masaya ako nang makauwi sa bahay. Ewan ko ba, biglang nabuhay ang natutulog kong puso. Pero iniisip ko pa rin na isa siyang madre at hindi na nga pwede talaga. Kaya tinanggap ko na sa akin sarili na hanggang paghanga na lamang talaga ako sa kanya. Hanggang imahinasyon na lamang talaga siya o sa panaginip na lang. Masaya na rin ako dahil napukaw ang damdamin ko na pwede ko naman palang muling buksan ang sarado ko ng puso. Pero hindi kay Sister Carmi. Nakatulog akong iniisip ko si Sister. Kinabukasan, maaga kaming lumakad ni paring Andres. Dala na namin ang mga bagong tiles na ikakabit. Pero kinausap na ako ni paring Andres na hindi daw siya pwedeng magtrabaho ng maghapon ngayon. Dahil meron daw siyang aasikasuhin. Pagdating namin sa kumbento ay kaagad namin sinimulan ang trabaho namin. Pero nagulat ako nang lumapit si Sister Carmi sa akin. May dalang pandesal at kape. Mag-almusal daw muna kami. Tamang-tama naman at konti lang ang inalmusal ko kanina. Masaya ako dahil nakita ko na naman ang crush ko. Alas 12 ng tanghali ay lumakad na pauwi si paring Andres. Malapit na rin naman namin matapos ang aming trabaho. Kumain na ako at hindi ko na lamang iniisip si Sister Carmi. Nagpahinga na muna ako. Kayang-kaya ko naman ang tapusin mag-isa ang trabaho. Nang nakaramdam naman ako na naiihi, hindi ko alam kung nasaan ang CR. May nakita naman akong puno ng niyog. Dito na ako pumwesto para umihi. Nang bigla namang sumulpot si Sister Carmi sa harapan ko. Nabigla din siya kaya tumalikod na lamang. Tinapos ko na kaagad ang pag-ihi ko. Nahiya tuloy ako kay Sister. Pinagsabihan niya ako na may CR naman sa loob. Bakit dito daw ako umiihi? Todo naman ang paghingi ko ng pasensya sa kanya. Nakipag-usap sa akin si Sister. Akala ko bawal kayong makipag-usap. Tanong ko, hindi naman. Kapag wala namang ginagawa na, ay pwede naman na. Naikwento ko tuloy kay Sister ang naging buhay ko dahil marami siyang tanong sa akin. Nasa 25 years old pa lamang si Sister at bago pa lamang siya dito sa kumbento. Bata pa lamang daw siya ay pangarap na daw talaga niyang magmadre. Nakapagkolehiyo naman daw siya pero hindi na niya tinapos. Gusto sana ng mga magulang niya na magtapos siya ng pag-aaral. Pero wala din sila nagawa sa kagustuhan niyang magmadre. Muli ay nagtanong na naman sa akin si Sister. Bakit daw hindi ko muling buksan ang puso ko para sa bagong pagmamahal? Sabi ko sa kanya, nabuksan ko na makita kita, Sister. Ako man ay nagulat sa sinabi ko. Hindi ko alam kung paano ko nasabi yon sa kanya. Pero natawa naman si Sister, hindi naman niya sineryoso ang sinabi ko. Hindi ko naman namalayang matatapos na rin pala ang trabaho ko. Kaya nagsimula na akong magligpit at maglinis ng pinagtrabahuhan ko. Nagpaalam na ako sa kanya pero hiningi naman niya ang contact number ko para daw kapag may nasirang mga bagay daw dito sa kumbento ay ako na lamang daw ang tatawagan nila. Binigay ko naman kay Sister ang contact number ko. Kinabukasan, nagpahinga na lang ako sa bahay. Wala pang nakuhang bagong kontrata si paring Andres. Nang may tumawag sa telepono ko, si Sister Carmi ang tumawag. Gusto niyang magpasama sa akin sa palengke. Nabanggit ko kasi sa kanya
na malapit lamang ang bahay namin sa palengke. Natuwa ako nang malaman kong gusto niyang makipagkita sa akin. Dali-dali akong nag-ayos ng aking sarili. Inintay ko siya sa palengke at hindi naman nagtagal ay nagkita kami. May kasama din siyang isang madre din. Naging madalas ang pagkikita namin sa labas ni Sister, pero syempre walang something sa amin. Magkaibigan kami ni Sister Carmi. Kapag may sira sa kumbento ay ako tinatawag niya para gumawa. Masaya na rin ako sa ganito. Hindi na ako naghangad pa ng higit pa sa kaibigan. Regular din ang pag-uusap namin sa cellphone. Hanggang sa maikwento nga sa akin ni Sister Carmi na may nanligaw daw dati sa kanya. Kamukha ako daw. Kaya nga nang una daw niya ako makita ay nagulat siya. Ang akala daw niya ay ako ang dati niyang manliligaw na binasted niya kahit gusto niya ito. Dahil may plano na nga siyang magmadre. Nasabi ko din tuloy sa kanya na unang kita ko pa lamang sa kanya ay napahanga na kaagad ako. Tumibok ang natutulog kong puso, pero alam ko naman ang kalagayan mo. Hindi naman pwede na. Kaya tanggap ko at masaya ako na naging magkaibigan tayo. Salita ko sa kanya. Sumunod na araw ay may bagong project na nakuha si paring Andres. Medyo malaki ang nakuha niyang kontrata. Kaya naging abala ako sa trabaho. Umaalis ako ng maagang-maaga sa bahay at gabi na nakakauwi. Dahil sa pagod sa maghapong trabaho ay maaga akong natutulog para magpahinga. Pero hindi naman nawala sa isip ko si Sister Carmi. Maraming araw ang lumipas ay wala na akong balita kay Sister dahil wala na akong natatanggap na chat o tawag mula sa kanya. Sinusubukan kong tawagan siya pero hindi ko siya makausap dahil wala na o hindi na active ang numero niya. Sa madaling salita, nawalan na ako ng kontak sa kanya. Nalungkot man ako pero tinanggap kong kailangan na niya siguro akong iwasan talaga. Itinoon ko na lamang ang panahon at ang oras ko sa trabaho. Hanggang isang gabi habang ako ay natutulog at nagpapahinga na, may babaeng pumasok sa kwarto ko. Naalimpungatan ako at nagising bigla. Hindi ko siya kilala pero nang lumapit siya sa akin, ay hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Si Sister Carmi na hindi na nakasuot ng belo. Kaswal na damit ang suot niya. Lumitaw lalo ang tunay na kagandahang pisikal niya. Natulala ako. Panaginip lamang ang lahat, salita ko. Pero bigla niyang idinampi ang kanyang mga labi sa akin. Dama ko ang init ni Sister. Tunay at hindi pa naginip ang lahat. Nang gabing yon ay nagsalo kaming dalawa sa init ng pagmamahal. Magdamag kaming magkasama ni Sister Carmi. Dito nga ay nalaman kong umalis pala siya sa kumbento. Nagpaalam naman siya ng maayos. Ang mga panahong hindi siya nagpaparamdam sa akin ay naglaan pala siya ng panahon para sa kanyang sarili. Para mag-isip ng husto sa magiging desisyon niya. Hindi na rin kumontra ang mga magulang niya. Sa ngayon ay may dalawa na kaming anak ni Carmi. Kasal kami at masayang masaya kami pareho. At mahal na mahal namin ang isa't isa. Salamat Kuya Roms. Emmanuel.